Wala pa man sa panahon na ibunyag ni Jesus ang kaluwalhatian na naghihintay sa Kanya, wala siyang magawa sapagkat pagkatapos niyang ipahayag sa mga apostol na siya ay magdurusa, ipapapatay, subalit muling mabubuhay sa ikatlong araw, ito'y hindi matanggap ng mga alagad. Masyado silang apektado at takot na takot sa masamang balitang ito ni Jesus. Kung kaya upang sila ay maibsan ang takot, kinakailangan ni Jesus na magbagong anyo. At ang tatlong alagad na sina Santiago, Juan at Pedro ang isinama niya doon sa itaas ng bundok upang si Jesus ay magbagong anyo at makita nila ang kaluwalhatian. Ang reaksyon ng mga alagad, lalo na ni Pedro, ay gusto nilang dumuon na lamang sapagkat nasyasyahan sila sa kanilang nasaksihan na pagbabagong anyo ni Jesus. Parang di nila mapigil ang galak sa kanilang puso, sa kaluwalhatian o gloria na kanilang nakikita habang si Jesus ay nagbagong anyo at nagmistulang isang nagniningning na maputi. Sabi nga'y walang makapagpapaputi. Tingnan natin ang mga ilang reaksyon upang kumbinsihin ng Panginoon ang mga alagad sapagkat siyempre mahirap paniwalaan itong kinahaharap ng mga alagad at kinakailangan nilang maging mapanatag at makumbinsi at talagang totoo ang sinasabi ni Jesus at hindi sila dapat mag-alala. Doon ay nagpakita sina Moises at Elias, kumakatawan sa mga propeta at sa lumang tipan dahil parang naniniwala si Jesus na kung makikita nila ang mga taong ito na siyang nagpahayag ukol sa pagdating ni Jesus, maniniwala sila na talagang kung anong sinabi ni Jesus ay magkakatotoo. Pero hindi sila dapat mangamba. Pero mayroong isa pang pruweba si Jesus na ibinunyag. Ito mismo ay ang tinig ng Ama. At dito'y hindi na nakaligtas ang mga alagad na to nang marinig nila mismo ang tinig ng Diyos na nagsasabi, ito ang aking minamahal na anak, pakinggan ninyo siya. At dahil dito, naging mapanatag na ang loob ng mga alagad at sila'y naniwala dahil ito'y ang mismo ang Ama na nagsasabi tungkol sa mga kaganapan na mangyayari kay Jesus. Tayo hindi naman naging saksi sa ganitong uri ng mga pangitain. Di naman tayo umakyat sa bundok tulad ng mga alagad na to. Wala naman tayong narinig na tinig. Pero ang pananampalataya natin ay sapat na upang pakinggan din natin ang tinig ng Ama at ang tinig ni Jesus sapagkat sinasabi ng Ama, pakinggan ninyo siya. Para ding sinasabi ng Panginoon sa atin, magbabagong anyo din tayo kapag nakinig lang tayo sa tinig ng kanyang anak. Yun ay sapat na ang ating pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng anak na tayo ay magbagong anyo rin. Kung paanong si Jesus ay nagbagong anyo, tayo rin ay bibigyan ng grasya ng Diyos na baguhin ang ating kalooban at kaisipan dahil sa maraming takot siguro nating kinalalagyan sa ngayon. Kaya isang patotoo na ang tao'y mababaw ang pananampalataya ay kung siya'y palaging hindi nakakauunawa sa hiwaga ng presensya ng Diyos at higit sa lahat,
kung hindi niya nakikita at napapakinggan ang tinig ng Diyos. Palagi siyang parang balisa, takot. Yan ay mga palatandaan ng tao na malayo ang puso. Sa baka pwedeng sabihin natin, malapit naman ang puso ko sa Diyos, pero bakit ako'y parang palaging balisa at takot? Ito mga kapatid ang nararamdaman ng mga alagad na to bago pa sila umakyat sa bundok, bunga ng pahayag ni Jesus. Hindi nila matanggap at sila'y takot na takot. Sakay hinatnan ni Jesus, paano na sila? At yun nga mga kapatid ang susi, para mawala ang ating takot, importanteng pakinggan lang natin talaga ang tinig ng Diyos upang tayo unti-unting baguhin ito at mawala na yung lahat ng ating mga kinatatakutan at tayo'y mamuhay ng mapanatag at mapayapa sa gitna ng kaguluhan at mga bagay na masalimuot sa ating buhay.